Walang pinipili sa paglilingkod. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 13 verses 1 to 15, and I read it for you. Now before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The devil had already put it into the heart of Judas, son of Simon Iscariot, to betray him. And during supper, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was tied around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus answered, "You do not know now what I am doing, but later you will understand." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "One who has bathed does not need to wash, except for the feet, but is entirely clean. And you are clean, though not all of you." For he knew who was to betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." After he had washed their feet, had put on his robe, and had returned to the table, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for that is what I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have set you an example that you also should do as I have done to you." Binigyan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng halimbawa kung ano at papaano ang totoong paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa. Ang mga paa na maaari nating sabihing napakadumi mula sa paglalakbay ay kailangang hugasan at linisin. Ang mga paa na pagod, may kalyo, may sugat, mga paa na lamog, mga paa na bugbog dahil sa pagtatrabaho, dahil sa paglalako, paglalakad, naghahanap buhay. Ang mga paa na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kailangang linisin, kailangang hugasan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating binasang Ebanghelyo, "So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have set you an example that you also should do as I have done to you." Nag-iwan ng halimbawa ang ating Panginoong Jesucristo. Napaka-timely po ng binasa nating Ebanghelyo. Isang mensahe sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng boboto ngayong darating na eleksyon. Piliin natin ang mga kandidato na maglilingkod sa lahat at walang pinipili na mayaman, makapangyarihan, o mga kaibigan, pamilya lamang. Bagkus, isang kandidato na tinitingnan ang lahat bilang kaniyang mga paglilingkuran. Baligtad po kasi ang nangyayari kapag sila ay nahalal. Nariyan ang iba na sila na ang pinaglilingkuran
kapag sila'y nakaupo na sa kanilang kapangyarihan. Tingnan po natin ang ugali ni Jesus sa mga bawat kandidato. Tingnan po natin kung ang paglilingkod na kanyang ipinapangako ay para sa mahirap, para sa mga nangangailangan, para sa lahat ng Pilipino. Ang paglilingkod ay isang regalo mula sa Diyos. Tayong lahat ay hinihikayat ng Panginoon na tingnan ito bilang isang misyon at regalo na nanggaling sa Kanya. Sa tuwing tayo ay naglilingkod, tayo ay nakikibahagi sa misyon ni Kristo. Hindi man tayo mga pari, hindi man tayo mga madre o relihiyoso, tayo ay bininyagan. Tayo ay nakibahagi sa misyon ng pagkapari, pagkahari at pagkapropeta ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, gawin po nating lifestyle ang paglilingkod. Maghugasan tayo ng paa, magtulungan tayo, at ipahiwatig natin sa buong mundo na si Jesus ang ating modelo sa paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, magampanan nawa namin ang aming misyon para paglingkuran ang lahat ng tao. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.